Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 177. Lumang Tipan, 1 Kings 16, 8-34, 1 Kings 17, 1 Kings 18:1-15. Sa ika-26 na taon ni Asa, hari ng Juda, si Ela na anak ni Baasa ay nagsimulang maghari sa buong Israel sa Tirza. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Ang kanyang lingkod na si Zimri, ang pinuno ng kalahati ng kanyang mga karuwahing pandigma, ay nagbalak ng masama laban sa kanya. Sa panahong iyon si Ela ay nasa Tirza, na nilalasing ang sarili sa bahay ni Arza, na namamahala sa buong sambahayan sa Tirza. Pumasok sa loob si Zimri, sinalakay at pinatay niya si Ela, at naging hari kapalit niya sa ika-27 taon ni Asa hari ng Juda. Noong nagsimulang maghari si Zimri, pagkaupo niya sa kanyang trono, pinatay niya ang lahat ng pamilya ni Baasa. Hindi siya nag-iwan ng buhay, kahit na isang batang lalaki, maging kamag-anak o kaibigan ni Baasa. Kaya winasak ni Zimri ang lahat ng pamilya ni Baasa, na gaya ng sinabi sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan ni Jehiel na propeta, dahil sa lahat ng mga nagawang kasalanan ni Baasa at ng kanyang anak na si Ela, at nang dahil sa hinikayat din nila ang Israel para magkasala at galitin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, nang dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At sa iba pang mga bagay tungkol kay Ela, ang lahat ng kanyang ginawa, hindi ba naisulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Israel? Noong ika-27 taon ni Asa hari ng Juda, naghari lamang si Zimri sa loob ng 7 araw sa Tirza. Ngayon ang hukbo ay nagkampo sa Gib-eten, na nasa teritoryo ng mga Filisteo. Narinig ng hukbo na nasa kampo doon na, nagtaksil si Zimri at pinatay niya ang hari. Kaya sa araw na iyon sa kampo, ang buong Israel ay idineklara si Omri, ang pinuno ng hukbo, bilang hari sa buong Israel. Pumunta paakyat si Omri kasama ang buong Israel mula sa Gib-eten, at nilusob ang Tirza. Kaya nang makita ni Zimri na ang lungsod ay nasakop na, pumunta siya sa tanggulan na nakadugtong sa palasyo ng hari at sinilaban ang gusali kung nasaan siya, sa paraang ito namatay siya sa sunog. Ito ay para sa mga kasalanan na kanyang ginawa sa paningin ni Yahweh, sa paglakad sa yapak ni Jeroboam at sa kasalaan ng kanyang mga nagawa, at sa paghimok niya na magkasala ang Israel. At para naman sa iba pang bagay patungkol kay Zimri, at sa pag-aklas na ginawa niya, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Israel? Pagkatapos ang bayan ng Israel ay nahati sa 2 bahagi. Sumunod ang kalahati kay Tibni na anak ni Ginet para gawin siyang hari at ang kalahati ay sumunod kay Omri. Pero ang mga taong sumunod kay Omri ay mas malakas kaysa sa mga sumunod kay Tibni na anak ni Ginet. Kaya namatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Nagsimulang maghari si Omri sa buong Israel noong ika-31 taon ni Haring Asa sa Juda, at siya ay naghari ng 12 lang taon. Naghari siya sa Tirza ng 6 na taon. Binili niya ang bulubundukin ng Samaria kay Semer sa halagang 2 talentong pilak. Nagtayo siya ng lungsod sa bulubundukin at tinawag niya itong Samaria, ayon sa pangalan ni Semer, ang dating may-ari ng bulubundukin. Ginawa ni Omri ang masamang bagay sa paningin ni Yahweh at naging masahol pa sa mga nauna sa kanya. Dahil sa pagsunod niya sa yapak ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa kasalanan nito, hinikayat niya ang Israel sa kasalanan na gumalit kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At para sa iba pang mga bagay na ginawa ni Omri, at ang lakas ng puwersa na pinakita niya, hindi ba nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Israel? Pagkatapos, nahimlay si Omri kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa Samaria, si Ahab na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa ika-38 taon ng pamumuno ni Haring Asa ng Juda, si Ahab na anak ni Omri ay naging hari sa buong Israel. Naghari si Ahab na anak ni Omri sa buong Israel ng 22 taon. Gumawa ng masama si Ahab sa paningin ni Yahweh, na mas masahol pa sa mga nauna sa kanya.
Baliwala lang sa kanya ang paglakad sa yapak ni Jeroboam na anak ni Nebat, kaya ginawa niyang asawa si Jezebel na anak ni Etbol, hari ng mga taga-Sidon. Pumunta siya at sinamba si Baal at yumukod sa kanya. Nagtayo siya ng altar para kay Baal sa tahanan ni Baal, na itinayo niya sa Samaria. Nagtayo si Ahab ng poste para kay Asera. Gumawa si Ahab ng mga bagay na mas masahol pa sa mga nauna sa kanya na mas lalong ikinagalit ni Yahweh, na Diyos ng Israel. Sa kanyang panahon, tinayo muli ni Hil ang Jericho. Tinayo niya ito kapalit ang buhay ng kanyang panganay na anak na si Abiram at ginawa ang mga tarangkahan kapalit ang buhay ni Segub, ang kanyang bunso. Ginawa nila ito dahil sinunod nila ang salita ni Yahweh na sinabi noong panahon ni Josue anak ni Nun. Sinabihan ni Elias na taga-Tisbi sa Galaad si Ahab, habang si Yahweh, na Diyos ng Israel na aking kinakatawan, ay totoong buhay, hindi magkakaroon ng hamog o kaya ulan sa mga susunod na taon hanggang hindi ko sinasabi. Ang mensahe ng Diyos ay dumating kay Elias, na nagsasabing, lisanin mo ang lugar na ito at pumunta ka pa silangan, magtago ka sa batis ng Keret sa silangan ng Jordan. Mangyayari na iinom ka sa tubig mula sa batis at inutusan ko ang mga uwak na pakainin ka doon. Kaya umalis si Elias at ginawa ang inutos ni Yahweh. Pumunta siya para mamuhay sa batis ng Keret sa silangan ng Jordan. Dinalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga at sa gabi, at uminom siya mula sa batis. Pero hindi katagalan natuyo ang batis dahil hindi umuulan sa lupain. Dumating ang mensahe ng Diyos sa kanya na nagsasabing, bumangon ka, pumunta ka sa Sarepta na sakop ng Sidon, at doon ka manahan. Tingnan mo, inutusan ko ang isang balo para alagaan ka. Kaya bumangon siya at pumunta sa Sarepta, at nang makarating siya sa tarangkahan ng lungsod isang balo ang namumulot ng mga kahoy. Kaya tinawag niya ito at sinabi, pakidalhan mo naman ako ng kaunting tubig na nasa banga para makainom ako. Habang siya ay papunta para kumuha ng tubig tinawag siya ni Elias at sinabi, pahingi naman ng tinapay na nasa kamay mo. Sumagot siya, si Yahweh na iyong Diyos ay buhay, wala na akong tinapay, maliban na lang sa isang dakot ng harina at kaunting mantika sa lalagyan. Tingnan mo, namulot ako ng 2 kahoy para lutuin ito para sa akin at sa anak ko, para kami makakain, at mamatay. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Pumunta ka at gawin ang sinabi mo pero magluto ka muna ng maliit na tinapay at dalhin mo sa akin. At pagkatapos magluto ka na ng para sa inyo ng anak mo. Dahil sinabi ni Yahweh, na Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng laman ang banga ng harina, maging ang lalagyan ng mantika ay hindi hihinto sa pagdaloy, hanggang sa magpadala si Yahweh ng ulan sa buong lupain. Pagkatapos, ginawa niya ang sinabi ni Elias, at siya, si Elias at ang bata ay kumain ng maraming araw. Hindi naubos ang harina sa banga maging ang mantika sa lalagyan ay hindi huminto sa pagdaloy, na siyang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nagkasakit ang lalaking anak ng babae, ang babaeng may-ari ng bahay. Napakalubha ng kanyang karamdaman na kanyang ikinamatay. Kaya sinabi ng kanyang ina, ano ba ang dinala mo laban sa akin, lingkod ng Diyos? Pumunta ka ba rito para ipaalala ang aking kasalanan at patayin ang aking anak? Pagkatapos sinabi sa kanya ni Elias, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Kinuha ni Elias ang kanyang anak at dinala sa taas ng bahay kung saan siya namamalagi, at inilapag ang bata sa higaan. Tumawag siya kay Yahweh, Yahweh aking Diyos, nagdala ka rin ba ng kapahamakan sa balo na aking tinutuluyan, at pinatay mo ang kanyang anak? At inunat ni Elias ng 3 beses ang kanyang sarili sa bata, tumawag siya kay Yahweh at sinabi, Yahweh na aking Diyos, nagmamakaawa ako sa iyo, ibalik mo ang buhay ng batang ito. Pinakinggan ni Yahweh ang tinig ni Elias, ang hininga ng bata ay bumalik sa kanya, at siya ay nabuhay muli. Kinuha niya ang bata at binabas sa bahay mula sa silid at sinabi, tingnan mo, buhay ang iyong anak. Sumagot ang babae kay Elias, alam ko na ngayon na ikaw ay lingkod ng Diyos, at ang salita ni Yahweh mula sa iyong bibig ay totoo.
Kaya pagkalipas ng maraming araw ang salita ni Yahweh ay nakarating kay Elias sa 3 taon ng tagtuyot nagsasabing, Elias, ipakita mo ang iyong sarili kay Ahab, at magpapadala ako ng ulan sa lupain. At pumunta si Elias at siya ay nagpakita kay Ahab, ngayon malubha ang taggutom sa Samaria. Tinawag ni Ahab si Obadias, ang tagapang-asiwa ng palasyo. Sa panahong iyon labis na pinarangalan ni Obadias si Yahweh, dahil nang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, sinama ni Obadias ang 100 propeta at itinago niya sila ng tiglim-ampo sa isang kuweba, at pinakain niya sila ng tinapay at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, lumibot ka sa lupain sa lahat ng mga bukal ng tubig at batis. Marahil tayo ay makakahanap ng damo at mailigtas ang mga kabayo at mga asno para hindi tayo maubusan ng lahat ng hayop. Kaya hinati nila ang lupaing kanilang lalaki at humanap ng tubig. Si Ahab ay naglakad mag-isa, at si Obadias ay umiba ng daan. Habang si Obadias ay nasa daan, hindi inaasahan na salubong siya ni Elias. Nakilala siya ni Obadias at nagpatira pa sa lupa. Kanyang sinabi, ikaw ba ito, ang Panginoon kong si Elias? Sumagot si Elias, ako nga ito. Pumunta ka at sabihin mo sa iyong Panginoon, masdan narito, si Elias. Sumagot si Obadias, paano ako nagkasala upang ibibigay ang iyong lingkod sa kamay ni Ahab, para patayin niya ako? Si Yahweh ang iyong Diyos ay buhay, walang bansa o kaharian na kung saan ang aking Panginoon ay hindi nagsugo ng kalalakihan para hanapin ka. Kapag ang isang bansa o kaharian ay nagsasabi, wala rito si Elias, pinasusumpa sila ni Ahab na hindi kanila mahanap. Pero ngayon iyong sinasabi, pumunta ka, at sabihin mo sa Panginoon mo na narito si Elias. Sa sandaling ako ay mawalay sa iyo, ikaw ay kaagad daldalhin ng Espiritu ni Yahweh sa isang lugar na hindi ko alam. Kapag ako ay pumunta at sabihin kay Ahab, at kung hindi kanya makita, papatayin niya ako. Subalit ako, iyong lingkod, ay sumamba kay Yahweh mula pa sa aking kabataan. Hindi ba sinabi sa inyo, aking Panginoon, kung ano ang aking ginawa ng patayin ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, kung paanong tinago ko ang 100 na propeta ni Yahweh, tiglampo sa isang kuweba at pinakain ko sila ng tinapay at tubig? At ngayon sinasabi mo, pumunta ka at sabihin mo sa iyong Panginoon na narito si Elias, kaya papatayin niya ako. Sumagot si Elias, buhay si Yahweh ng mga hukbo, sa harapan niya ako ay nakatayo, tinitiyak ko na ipapakita ko ang aking sarili kay Ahab ngayon. Bagong Tipan, Acts 17:1-21. Ngayon nang dumaan sila sa mga bayan ng Amphipolis at Apollonia, sila ay dumating sa bayan ng Tesalonica, kung saan ay mayroong isang sinagoga ng mga Hudyo. Tulad ng nakagawian ni Pablo, pumunta siya sa kanila, at sa 3 araw ng Sabbath ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Binubuksan niya ang mga kasulatan at nagpapaliwanag na kinakailangan ng Kristo na magdusa at muling mabuhay mula sa mga patay. Sinabi niya, itong si Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo. May ilang mga Hudyo ang nahikayat at sumama kina Pablo at Silas, pati na rin ang mga debotong Grego, mga kilalang kababaihan, at lubhang napakaraming tao. Ngunit nang dahil sa inggit, ang mga hindi naniniwalang mga Hudyo ay kumuha ng mga masasamang tao mula sa pamilihan, nagsama-sama sila upang manggulo sa lungsod. Pinasok nila ang bahay ni Jason dahil nais nilang iharap sina Pablo at Silas sa mga tao. Ngunit nang hindi nila sila matagpuan, kinaladkad nila si Jason at ang iba pang mga kapatid sa harapan ng mga pinuno ng lungsod na sumisigaw, pumunta rito ang mga lalaking ito na nagdulot ng kaguluhan. Itong mga lalaking tinanggap ni Jason ay sumasalungat laban sa mga kautusan ni Caesar, sinasabi nilang mayroong pang ibang hari si Jesus. Nang marinig ng karamihan at ng mga pinuno ng lungsod ang mga bagay ito, sila ay nabagabag. Pagkatapos nilang makuha ang perang pambayad mula kay Jason at sa kasamahan niya pinalaya na nila sila. Nang gabing yun pinapanta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Nang makarating sila roon, nagpunta sila sa sinagoga ng mga Hudyo.
Ngayon ang mga taong ito ay mas matalino kaysa sa mga taga-Tesalonika, dahil tinanggap nila ang salita ng may kahandaan ng isip, nagsasaliksik ng mga kasulatan araw-araw, upang makita kung ang mga bagay na ito ay totoo. Kaya naman marami sa kanila ang nanampalataya, kabilang ang ilang mga kilalang kababaihang Grego at maraming kalalakihan. Ngunit nang mapag-alaman ng mga Hudyo na taga-Tesalonika na nagpapahayag si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, nagpunta sila doon at niligalig at ginulo nila ang mga tao. Pagkatapos, agad-agad na pinapunta ng mga kapatid si Pablo papunta doon sa dagat, ngunit nanatili sina Silas at Timoteo doon. Dinala si Pablo ng mga naghatid sa kanya hanggang sa lungsod ng Atenas. Nang sila ay papaalis na doon, nagbilin sa kanila si Pablo, na papuntahin sina Silas at Timoteo sa kanya sa lalong madaling panahon. Ngayon habang nag-aantay si Pablo sa kanila sa Atenas, nabagabag ang kanyang espiritu nang kanyang makita na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nangatwiran siya sa mga Hudyo sa sinagoga at sa mga samamba sa Diyos at maging sa mga nakikipagkita sa kanya sa pamilihan araw-araw. Ngunit mayroong din mga pilosopong Epicuro at Estoico na kanyang nakaharap. At may mga nagsabi, ano ang nais sabihin ng madaldal na ito? Sabi ng iba, parang mangangaral siya ng ibang Diyos, dahil nangangaral siya tungkol kay Jesus at ng muling pagkabuhay. Dinala nila si Pablo papunta sa Areopago na sinasabing, maaari ba naming malaman ang bagong katuruan na iyong sinasabi? Sapagkat naghatid ka ng kakaibang bagay sa aming tainga. Kaya nga, nais naming malaman ang kahulugan ng mga ito. Ngayon lahat ng mga taga-Atenas at mga dayuhang nakatira doon ay ginugugol lamang ang kanilang panahon sa pagkukwento o pakikinig tungkol sa mga bagay na bago. Mga awit, Psalm 78:9-16. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, na nagmumuni-muni sa katapangan ng iyong mga propeta at sa katatagan ng iyong katotohanan sa paglipas ng mga panahon. Kung paanong si Elias ay nanindigan laban sa kasinungalingan ng paghahari ni Ahab, naway maging matapang din kami sa pagpapahayag ng iyong salita sa gitna ng isang mundong puno ng mga pagkagambala at pag-aalinlangan, gaya ng nakikita sa mga gawa ni Pablo sa mga gawa. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga aral mula sa Awit Kapitulo 78, na huwag kalimutan ang mga kababalaghan na iyong ginawa, at ibahagi ang mga kwentong ito sa aming mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, itanim mo sa amin ang espiritu ng pananampalataya na naghahanap sa iyo araw-araw, na gumagabay sa aming mga desisyon at gawa. Palakasin ang aming mga puso sa pag-asa. Amen.